sa namin. Dikin ng Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon ito na minsan kami po inatipon sa iglesia upang mag-aaral ng iyong mga salita sapagkat ang salita mo ang buhay ng aming kaluluwa. Taglay man namin ang aming mga kailangan, Panginoon Diyos, pero kalakasan na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng mga salita mo ay sa amin at patuloy namin mararanasan ng iyong kapangyarihan. That's why, Father God, we ask you to bless every one of us, Lord, and let our hearts and our ears be open to your word. At ayaw mo ng mga salitang ito'y maging buhay para sa aming lahat, Panginoon. At naniniwala kami na palalaguin mo at tatatagin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng katotohanan. I-bless mo rin ang lahat ng mga kamay na walang sawang nagkakalaw para sa iyong gawain. Kaya Ama na maranasan nilang katapatan ng iyong mga pangako sa iyong mga salita. At ikaw, Diyos, ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangailangan. Salamat po, Ama, naway ikaw ang nadakila at napapabrihan sa lahat ng aming ginagawa. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Second Corinthians chapter 4, Ikalawang Korinto, Kabanatang 4. verse 3 hanggang 11. 3 hanggang 11. Ikalawang Korinto, Kabanatang 4, talata 12, 3 12. to 12. 3 to 12. 3 hanggang 12. Sabay-sabay po tayo. At kung ang aming ebanghelyo ay natataklubuhan pa, ay talukbong sa mga nakakahamak, na binulag ng Diyos ang salimutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo, yamang ang Diyos ang nagsabi, maginigning ang ilaw sa kadiliman na siyang naginigning sa aming mga puso upang magbigay ang liwanag ng pagkakilala sa kalwalatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa sisidlang lupa upang ang dakilang alkan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at magmula sa aking sarili. Sa magkabi-kabila ay nangigipit kami, gayon man ay hindi nangagigilagpis, nangagtitilihan, gayon man ay hindi nangagbawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon man ay hindi pinababayaan, inilulugmo, gayon man ay hindi na masisira. Laging saan ay tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kami na mabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga, ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwa ang buhay ay sa inyo. Apostle Paul says about the gospel of the cross. Binabanggit ni Apostol Pablo dito yung binatawag ng mabuting balita ng krus. But first we have to really understand this word is not for the unbelievers, for the believers. Pero kailangan maunawaan natin muna mabuti na ang mga salitang ito hindi para sa mga hindi mananampalataya, kundi para sa mga mananampalataya. Verse 3, but even if our gospel is bad, it is bad to those who are perishing. Kaya naman ito binabanggit at kung ang aming ebanghelyo ay natatalungkungan pa, ay may talungkong sa mga napapama. This is not says about unbelievers. Ito pa hindi tumutugon sa mga hindi mananampalataya. Today, many members, they don't like to accept the gospel of cross. Sa kasalukuyan, maraming mga membro ay hindi tumatanggap ng mabuting balita ng krus. They have only religious faith. That's why all the time they are asking to God physical blessing. At dahil nga po hindi malubos ang kanilang mga pananampalataya, kaya naman ang lagi nilang kahilingan sa Diyos ay ang mga pisikal na pagpapala. They don't like understand the cross, gospel of cross, even though they don't like deny oneself and carry cross and follow Jesus Christ. Kaya naman hindi po nila ninanais maunawaan ang mabuting balita ng krus at hindi nila kayang iwanan ang kanilang lumang pagkatao at patuloy na pasilin ng krus at sumunod kay Kristo. Even though today we are in the church, but if we are not really understand gospel of cross,
will perish. Kaya sa atin po, na kahit tayo tayo naririto sa iglesia, kung hindi po natin maunawaan ang mabuting balita ng krus, tayo po ay maaaring mapahamak. Verse 4, meaning of the verse 4 is, those who will be perishing because they are destroyed by the evil one, the devil. Ang sabi naman po ng versikulo 4, ito po'y tumutukoy dun sa mga mapapahamak. Bakit? Sapagkat sila po'y ipinapahamak ng masama sa mundo ito. Yeah, that's why the God of this age, the devil has blind, let them blind, and then not believe in the gospel of cross. Kaya man sila binanggit mo dito na binulag sila ng Diyos sa sanlibutan ito upang hindi sila magsasampalataya sa mabuting balita ng krus. Already we understand, when our old man died on the cross, at that time, true light, the robust true light come to our heart. Naunawa natin mabuti na hanggat hindi po namamatay ang ating lumang pagkatao dun sa krus, hindi po sasaatin yung tunay na ilaw o tunay na liwanag mula dun sa krus. Yeah, but this kind of believers, they cannot come to the light because by the devil evil one. Kaya naman marami po sa mga mananampalataya hindi makalapit doon sa liwanag sapagkat sila inahadlangan ng masama. It's still true today in the church. I don't know how many person can be saved. At alam natin ito ang katotohanan ngayon sa loob ng iglesia na hindi natin alam kung ilang talagang porsyento ang maliligtas. Because they have no mind the truth word of God. Sapagkat wala ang kanilang kaisipan doon sa katotohanan, doon sa salita ng Diyos. Verse 5 said, but that's why we are not preaching ourselves, but only Christ Jesus, and then we are only your servant for Jesus Christ. Kaya naman binabanggit ng 5 na hindi namin ipinangangaral ng aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus na aming Panginoon at kami mga alipin lamang ni Kristo. Apostle Pablo and the old disciples, they already old men died on the cross. That's why they can say, I am your servant for Kaya Jesus Christ. at dahil nga po si Pablo at ang ibang mga alagad ay nagawa nila mamatay ang kanilang lumang pagkatao doon sa krus. Kaya naman malaya nilang masasabi na sila'y alipin ni Kristo. Yeah, but we don't like to say this like this, but we want to be head of the church. Samantalang tayo, maaaring hindi natin nababanggit ang mga pananalitang ito sapagkat ang nais natin na umunong sa loob ng iglesia. Yeah, because they are not yet truly people. Sapagkat hindi pa tayo tunay na isinilang na muli. Yeah, that's why in verse 6, it is God who command light to shine out of darkness, who has shone on our heart to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Kaya naman ang Diyos mismo ang nag-utos na magdingning ang ilaw na iyon sa kadiliman upang makita at magbigay liwanag sa atin ng pagkakilala sa kalalagyan ng Diyos na namin Kristo. Yeah, which means already true light shine to our heart. That's why we are really understand knowledge of the glory of God through the cross. Ibig sabihin, kapag naliwanag yung liwanag ng Diyos sa ating mga puso, maunawa natin mabuti yung mabuting balita ng krus sa ating mga puso. That's why verse 7, we have these treasures in earthly vessels, means we have through Jesus Christ. At kung sinabi niya nga kung taglay natin ang kayamanan ito na sa mga silang lupa, ibig sabihin, taglay natin si Jesus Kristo. That's why verse 8 to 9, this 8 to 9, this kind of life is when we preach the gospel, we will be persecuted this life, this way. At mula doon sa 8 hanggang 9, kapag ang liwanag na yun ay sumaatin, tunay na mararanasan natin ang mga pag-uusig na katulad ng binabanggit dito. Yeah. Especially when we preach the gospel, there's persecution. Also, many hardship in our life. Lalo na po kay papangaral natin ng mabuting balita, tunay na may pag-uusig, at may mga kahirapang mararanasan sa ating buhay. Yeah, but Apostle Pablo said, but we are not destroyed. Because already old men died and Jesus Christ living again. Pero sinabi at binanggit mismo ni Apostol Pablo na hindi na tayo kailanman masisira. Bakit? Sapagkat taglay na po natin yung sa ating buhay, si Kristo
namatay na yung ating lumang pagkatawan. Verse 10 and 11, one more time. Shall we say? G hanggang 11, sabay-sabay po tayo. Lagi sana ay tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mayroon naman sa aming katawan. Sapagkat kami na nabubuhay ay lagi ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Now he said, always carrying the cross. Why? Because the life of Jesus Christ may be manifest in our body. Sinabi dito na lagi nilang tinataglay ang kamatayan ni Kristo sa kanyang mga buhay. Bakit? Upang mahayag ang buhay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang katawan. Not spirit and soul, but in our body. Because resurrection. Kaya po maliwanag na hindi lamang sa spirito o kalwa, kundi mismo sa ating katawan, ito'y tumutukoy sa ating muling pagkabuhay. When we really believe in Jesus Christ through our mind, our soul can save. Kaya nga kung buong puso tayo mananampalataya kay Kristo, ang ating kaluluwa ay maliligtas. That is usually salvation, our soul's salvation. Iyan po yung tinutukoy na kaligtasan ng ating mga kaluluwa. But we need through resurrection life in the last day. Pero kailangan din talaga natin na maranasan yung muling pagkabuhay sa muling araw. But if we are not always carrying the cross and follow Jesus Christ, there's no life of Jesus Christ manifest in our body. Pero kung di natin tataglayin ang krus ni Kristo sa ating mga buhay, hindi magpamanifesto yung buhay na yun sa ating sa muling panahon. Even the verse 11, we who lives are always delivered to death for Christ's sake, but the life of Christ also may be manifest in our mortal flesh. Kaya mas sinasabi mo sa 11, kami na nabubuhay lagi, binibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa atin lamang na may kamatayan. Deny oneself, take cross, and then die every day on the cross. Why? The life of Jesus may be manifest in our mortal flesh. Kaya naman kung tayo po'y mamamatay, papasanin ng Diyos at mamamatay araw-araw, yung buhay mismo ni Kristo ay magmamanifesto sa atin. Thanks God, because already God let us understand about the Logos Word of God. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ipinaliwanag niya sa atin ang tungkol sa Logos ang salita ng Diyos. Already last time we checked First John chapter 2, the three levels of believers. Sa uling pag-aaral nga po natin, ay siniyasat natin ang unang 1, kabanatang 2, ang tungkol po doon sa tatlong klase ng pananampalataya. Children, they know Jesus Christ, and they believe Jesus, and then they are saved from the sin. Kaya naman yung mga tinutukoy na mga bata sa pananampalataya ay kilala niya sila si Yesu Kristo at sila ay naligtas. Also, they know God the Father because they believe Jesus Christ came from God the Father. Kilala rin nila ang Ama sapagkat alam nila na si Yesu Kristo ay galing din sa Ama. And then second level, the young men, they can overcome the evil one through the Word of God. At ang pangalawang halimbawa naman ay tinatawag na kabataan na naunawaan nila kung ano ang salita ng Diyos. When they obey to the truth Word of God, they can overcome the evil. At sa pamagitan ng kanyang pagsunod doon sa katotohanan sa salita ng Diyos, sila pinagiging matagumpay laban sa masama. But what's the level of the last level, the Father's level? Pero ano yung tinutukoy na huling kalalagayan ng pananampalataya o yung kalagayan ng pagiging ama? This Father's level, they know God who is from the beginning. Sa makalagayan po ng pananampalataya ng pagiging ama, sila po yung tunay na kumikilala sa Diyos na sa kasimula. Who is the God? Who is the God who is from the beginning? Sino po yung Diyos na yun na tinutukoy na lalo na sa kasimula? That's why John first explained the Logos in the beginning. Kaya naman ang ipinaliwanag sa ating Juan ay yung Logos na lalo na sa kasimula. In the beginning, Dios Logos as a God. Na doon sa kasimula ay naroon na ang Logos na siyang Diyos. This Logos, God Himself, not His character. At ang Logos na yun ay ang Diyos mismo at hindi lamang basta katangian. Logos is God being, His Spirit, like Himself. Ibig sabihin yung Logos na yun ay makatawan sa kanyang pagiging Diyos
na ito'y nagpapakilala kung sino ang Diyos. That's why the Logos is God. Truly, is Logos is God. Kaya nga po maliwanag at patuloy natin na unawaan ang Logos ay tunay na The Diyos. same thing about God is Logos, Logos is God. Kaya nga po masasabi natin na ang Diyos ay Logos at ang Logos ay Diyos. That's what I explained to you. God is love, but love is not God. Katulad nga po na naipaliwanag ko sa inyo na ang Diyos ay pag-ibig, pero kailanman hindi pwedeng maging Diyos ang pag-ibig ay Diyos. Because our love is not God, it's our character. Sapagkat yung taglay natin pag-ibig ay hindi Diyos, kundi ito'y ating katangian. God's love means that is His most important character. Kaya nga kapag sinabi po natin ng Diyos ay pag-ibig, ito ang pinakamahalagang katangian ng Diyos. Which means there's no love in the world, true love in the world. Only God the Father's love is true love. Ibig sabihin, sa sanlibutan ito ay wala tayong kasumpungan ng anumang pag-ibig, kundi ang tunay na pag-ibig ay taglay mismo ng ating Diyos. And then God is not spirit, God is spirit, but spirit not God. Pero katulad nga po ng sinabi na ang Diyos ay Espiritu, pero ang Espiritu hindi pa pwedeng maging Diyos. Because there are many different kinds of spirit in the world. Sapagkat maraming klase ng Espiritu na meron ang sanlibutan. That's why we need to be careful. Because you are not really worried about our destiny. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin maging maingat at hindi tayo minsan nag-aalala sa ating magiging kamatayan. Sometimes when I sleep, I pray to God, God, if you are willing, tonight, take my life. Sa aking pagtulog nga minsan ay nagiging panalangin ko kung kalooban mo, Panginoon, pwede mo nang kunin ang aking buhay sa gabi ito. Because I have no hope, no more hope in the world. Sapagkat wala na yung aking kaisipan para sa sanlibutan. Because I don't know myself, but time come how to my mind is changed and then separate from God. Dahil hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa aking buhay, maaaring dumating ang araw na mabago yung kaisipan ko at mailayog sa Diyos. Already I saw my sin during pandemic when I stayed in Korea. Kung paano nakita ko yung kasalanan na taglay ko sa aking buhay nung panahon ng pandemic nang ako'y nanatili sa Korea. Like I said, when I stayed in the church, it's good, prayer, and then together worship service, I can stay in God. Maganda nga ako na ako'y nananatili sa iglesia sapagkat kasama akong nananalangin at kasama rin akong sumasama sa Diyos. But when I stay in Korea, there's no worship service, no prayer meeting. That's why I really, thanks God also, understand I am truly sin. Pero sa pananatili ko sa Korea, wala nga akong panalangin at wala rin pananambahan. Pero nagpapasalamat pa rin ako sapagkat naunawa ko mabuti kung paano makikalagay bilang nakasama. You know, COVID-19 pandemic is not end, will come again. Alam natin na yung naranasan natin pandemic o COVID-19 na hindi pa po tapos, kundi ito'y maaaring bumalik. One Korean scientist said, what's the name? The bed? In the bed, almost bed, they have 3 to 4 kind of COVID-19 in the lab. Katulad nga po, yung pinabanggit ng isang scientist doon sa Korea, alam niyo po ba na yung mga paniki ay nagtataglay po yan ng tatlong klaseng COVID-19 sa katawan ng tao. But problem is this bed spread all in the world because weather now change. Ang nagiging problema lang po, dahil itong mga paniki na ito ay nakakalibo sa buong mundo dahil doon sa pagbabago ng klima. Because usually this bed living like as hot weather, like as Philippines, East Asia, like Philippines, Indonesia, Malaysia, like this place. Ang totoo po, yung mga paniki na yan ay mas nabubuhay po sa mga mainit na lugar katulad ng sa Pilipinas o sa Asia katulad ng Indonesia, Thailand, Malaysia. But problem is today this bed already so many kind of bed moved to China. Pero ang nagiging problema, itong klase po ng mga paniki na ito ay lumipat na rin sa China. That's why the scientists said one day more strong COVID-19 will spread all in the world. Kaya nga po sinasabi ng siyensya na mas matindi pa o mas malala ang COVID-19 ang lalaganap sa buong sanlibutan. During COVID-19, I think many died because of COVID-19. Naalaman po natin na marami pong namatay ng panahon ng COVID-19 o pandemic. I don't know your question, but not so many questions. But if you, in the last day, next time,
there's new COVID-19, strong new COVID-19, many will die. Maaaring masasabi po natin na ilang porsyento rin ang namatay at hindi natin alam kung ano yung eksaktong bilang. Pero kapag tumama po yung matinding COVID-19 sa sanlibutan, mas maraming porsyento ang mamamatay. At that time, we don't know what happened in the country. At sa panahon yun, hindi natin makunawakan, hindi natin malalaman kung ano mangyayari sa iglesia. Did you heard about news about the chip, computer chip? The Tesla, one of the Tesla, whose name? Elon Musk. Yun nga po, binabanggit ni Pastor Jong, yung katulad po dun sa microchip na sinasabi na inilalagay sa katawan ng tao. This Elon Musk company made special chip. Through this special chip, paralyzed person can do all. At may isang kumpanya na gumagawa o lumilika ng chip na ito na kung saan maaring siya mismo yung mag-control sa katawan mismo ng tao ang maging Yes. sa. The paralyzed person, when accept this chip, through on the mind, through on the thinking of the brain, turn on the light, turn on TV, can speak through something machine device. At alam niyo po pa na sa pamagitan ng microchip na ito na ilalagay sa katawan ng tao, hindi man nagsasalita yung tao, sa pamagitan ng kanyang isip ay pwede niyang buksan ang mga telebisyon, pwede niyang buksan maging ang mga ilaw. Already they put that chip to the monkey, and the monkey they are playing games. They can play games. Alam niyo po ba na ito nasubukan na sa mga hayop na katulad ng unggoy, at yung mga unggoy ay nakapaglaro ng mga e-games. It's really dangerous to us. Kaya masasabi ko natin isang delikadong bagay ito para sa atin. That's why I think soon in the future, Elon Musk will ask the people to accept this chip. Kaya darating ang araw, yung mismo lumikha ng chip na ito ay maaaring hilingin niya na tanggapin ng mga tao ito sa kanyang katawan. Yeah, because when we accept the chip, we don't need to study, diba? We don't need to study in the school. Already, we can accept all the knowledge. Sapagkat kapag tinanggap natin ang chip na ito, hindi na natin kailangan pumasok pa sa mga eskwelahan. Sa pamagitan nito ay meron na tayong kaalaman sa lahat ng bagay. Did you have about news about Galaxy 24? Galaxy 24. Narinig niyo na po ba yung balita tungkol sa Galaxy 24? Yeah, you don't need to study about other language. Only just when you talk to a phone, already translate. Sa pamagitan kasi ng Galaxy 24 na yun, ay hindi mo na kailangan mag-aral pa ng ibang lingwahe sapagkat magsasalita ka lang doon ay isasalita ito sa ibang wika. No need to offline, but problem is only just eight languages on the phone. At alam niyo po ba na hindi mo kailangan maging online sapagkat ito yung offline na sa pamagitan po ng application na yun ay meron 8 hanggang 9 na pananalita ang pwede mo. Not just Tagalog, it's on the phone. If there's Tagalog, next time I don't need personal money. On the phone, I talk, you can hear me my message. Kaya po sa ngayon, wala pa pong Tagalog doon na Filipinong salita. Kapag dumating ang araw na yun, hindi ko na kailangan sa customer money sapagkat sa pamagitan ng phone na yun ay pwede na ako magsalita. Maybe after 2 or 3 years after, maybe Tagalog will come to phone. I think. At maaaring 2 hanggang 3 taon ay yung Tagalog o Filipino ay may lalagay na rin sa aplikasyon. That's why we can participate in any different nation and any different tribes. Kaya sa pamamagitan nun, pwede na tayo mangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang klase po ng pananalita. Even though, like on the mountain, there's no signal, diba? But online, through the online, it's really Kaya kahit ikaw ay mapunta sa bundok na wala akong signal, at dahil ito'y magagamit ng offline, ay pwede mo mangaral sa kanila. That's why I think really the end will come soon. I can feel it. Kaya nga po masasabi natin na malapit na talaga ang wakas at ito'y aking nararamdaman. You know, last week I visited to Quirino and then Aurora province. Isang linggo nga po ay nakakasyal ako sa Quirino at Aurora. In the Karangan, at the worship service, I went to Quirino, the place of the Aika.
Pagkatapos kasi ng aming pananambahan doon sa Karamlan ay umalik ako papuntang Torino at para makadaupang palad yung mga Aita. Almost the boundary from Quirino to Aurora. Before, when I visited there, I saw many Aita tribes staying on the road. Sapagkat mula po doon sa mismong boundary po ng Quirino at Aurora ay marami pong nakatirang mga Aita sa tabi ng daan. That's why all the time, it was in my mind, my heart. That's why again I want to visit the place. Yan ang dahilan kung bakit hindi na ito naalis sa aking isipan kaya lagi kong dinanasa na bumisita sa mga lugar na iyon. In the afternoon, I think 4 o'clock, I arrived at the place. At alas 4 po ng hapon nang ako'y makarating sa kanilang lugar. They are really good Filipino, true good people. Pero alam niyo po ba, ako'y natuwa sa kanila ng kabutihan bilang Pilipino. Only just I parked in my car in front of the house and then stay there. Ang ginawa ko lamang po ay inilagay ko yung aking sasakyan sa harapan ng kanilang mga tahanan at tulog po ako nanatili. But they said usually they have no food. Sometimes they are not taking not eating food. At alam niyo po ba na kanilang kalalagayan na hindi po sapat sa kanilang mga pagkain at minsan ay hindi sila nakakakain. Maybe once a day or twice a day they eat, no food, no eat. Usually there's no ulam. At minsan nga po, siguro isa hanggang 2 beses lamang sila kumakain sa isang araw at mas madalas wala silang ulam. That's why in my car there's some the market has that snacks. That's why when I give to them, they divide and eat together. At sa sasakyan po nga po ay meron pong chichirya. Parang chichirya na nandoon na kaya ibinigay ko sa kanila ito ay pinaghati-hati nila. Yeah, but thanks God, because even though they have on the road, but mga bata, they are not asking helping for money. Pero salamat sa Diyos, sapagkat sa kabila po ng kanilang pananatili o yung paninirahan sa tabindaan, wala akong makikita sa kanilang Yeah, nagpapalabos. today many car passing there because from near Santiago, many person visit to Dinajawa, the beach. Marami nga pong dumadaan doon na mga taong galing sa Isabela sapagkat naghahanap po silang makarating sa Dinadjawan, yung sa Aurora, magandang beach. Yeah, that's why I want the precious biscuit and give to the child. Kaya ginawa ko po yung nakabili ako ng 400 pisong halaga ng biskwit at ginabigay sa mga bata. Only just I have black rice in my car, 3 kilos black rice in my car. That's why we put together and eat. At meron nga po akong 3 kilo ng black rice doon sa aking sasakyan. Iniluto namin lahat at lahat kami kumain. It's very expensive. I was San Jose, 4 kilo, 80 pesos. Alam niyo ba, mahal po yung bigas na yun kasi ang bawat kilo na yung 80 pesos. Anyway, after they cook, but they have no ulam. At pagkatapos na po nilang may luto yung kanin, ang problema, wala silang ulam. That's why I got my kimchi from car and then together. May kimchi rin akong tao sa sasakyan at kasama rin po silang kumain. First time they tried to eat the kimchi, but they like. Kaya kahit na ng pagkakataon lamang nila nakain yung kimchi, ay gusto nila. And then there's also one pastor. Also almost, I think many Aita tribes they are already Christians. Meron din po may pastor na naninirahan doon at karamihan po sa mga Aitay, mga mananampalataya. The pastor said they are connected to Korean mission. Sinabi nga po ng kanyang pastor ay konektado sila sa isang misyonaryong Koreano. But this Korean mission cannot speak English and Tagalog. Just financial support. Pero ang naging problema po, itong Koreano na ito hindi marunong salita ng English at Tagalog. Kaya ang tangi lamang na itutulong nito ay suporta ng bigas. Also now he has cancer. That's why he stay in Korea. Almost most of the time stay in Pero Korea. ang problema po ng Koreano ito ay meron din po siyang sakit ng cancer. Kaya hindi siya makapanatili dun sa lugar na yun, kundi lagi siya nasa Korea. But this missionary and this medical mission team, 22 person medical mission team will visit their place February 8. At sa Pebrero 8 po ay meron darating ng mga misyonarong para sa medical mission sa kanila. But
even though just other ordinary members, but they can speak English, but you can talk each other through little Tagalog. Pero alam niyo po ba na kahit ganun lamang kayong kalalagayan, na meron ilan sa kanila na napanong makipag-usap sa mga misyonaryo at kami nakakapag-usap bilang Tagalog. And then I asked them, tomorrow I'm going to visit Aurora Aita tribes. Can you join with me? Kaya hindi ko sa kanila na sinabi ko sa kanila na ako'y pupunta sa Aurora, sa mga tribo rin ng Aita. Gusto niyo bang sumama sa akin? They said yes. That's why 5 Aita tribes together we went to Aurora. Iyan ang dahilan kung bakit 5 sa mga katao na sumama sa akin. Yeah, because I don't know, diba? I don't know. It's very hard to find Aita tribes place. Sapagkat hindi ko naman talaga alam kung nasaan yung lugar ng mga Aita. Yeah, but they know they know the place because they're like relatives or can stay in the Aurora province. So kasalan sila, alam nila ang lugar kung saan naroon ng mga Aitas na maaaring ito'y kanilang mga kamag-anak. That's why next day in the morning we eat again brown rice with kimchi. Kaya kinabukasan, kinain ulit namin ay brown rice at na may kasamang kimchi. Yeah, and then we went to Aurora province. At punta po kami sa Aurora. And then we visited Kasikuran, Dinasat, also Tinapiki, the most end of the Aurora. Kaya napasyalan po namin yung Dinasat, Dinapigi at Kasiguran. There are many Aita tribes stayed in the place. At alam niyo ba sa mga lugar na yun ay maraming mga tribo ng Aita. Because the government gave to them new house, small new houses. Sapagkat mismo ang gobyerno natin ang nagbigay sa kanila ng mga bahay na kanilang That's matutuluyan. why all the place of the Aita, there's church, not 1, 2, some place 2, some place 3. Kaya sa lugar po ng mga Aitay, hindi lamang isang church o iglesia, makikita mo kung hindi sa 2, 3. Yeah, you know why I want to visit the Aita place? Because it's custom. At dahilan kung bakit gusto mong pumunta sa mga tribo ng Aitay para lamang mangaral ng It mabuting has balita. really time come. I want to stay there to preach gospel. At kung loloobin ng Panginoon, gusto mo kong manatili doon at mangaral ng salita ng Diyos. Especially in the mountain, diba? If there's Aita tribes like this place, I want to visit and preach gospel. Lalo na naman sa mga kabundukan, kung ito'y masumbukan ko na mayroong tribo doon na nanira ng mga Aita, gusto ko mangaral ng mabuting balita. But they said today almost Aita tribes came down from mountain and then stayed Aurora and Kirino. Pero ang nasabi nga po nila, halos lahat ng mga Ita ay nagbabaka na mula sa kabundukan at naninira ngayon sa Aurora at Kirino. Only just a few family still remain in the mountain, but not one place. One place, one house, other place, one house. Over mountain, one family. At kakaunti na lamang ang binabanggit nila na nanira sa mga kabundukan, ang masakit pa dito, yung kanilang kapitbahay ay maaaring nasa kabilang bundok pa. Yeah, thanks God, because today almost even the Aita tribes they are believing Jesus Christ. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat kahit ng mga tribong Ita na ito ay nakakakilala ng But Yesus. I don't know, they are really understand the Bible and then stay in the truth. Ang hindi lang natin alam ay kung nalulawaan na nila ba ang sinasabi ng Biblia, lalo na ang katotohanan. That's why if God's willing, I can stay there, diba, to preach the gospel and then teaching the Bible. At kung loloobin ng Diyos, maaari akong manatili doon at mangaral ng mabuting balita. Yeah, because already we understand the logos. There's life. Sapagkat alam natin at naunawaan na natin ang logos na naroon ng buhay. Yeah. When we really accept and obey the logos, we have life. Sapagkat sa pananatili natin at pagsunod sa logos ay mararanasan natin ang buhay. But even though we understand the logos, but not obey the logos, there's no life. Pero maunawaan man natin ang logos, pero hindi natin susundin ang logos, wala rin mo tayo mararanasan ang buhay. That's why I'm worried about my resurrection. Because if we are not obeying the logos, there's no true resurrection. Kaya naman nag-aalala ako dun sa aking muling pagkabuhay sapagkat kung hindi natin susundin ang sinasabi ng logos, ay maaaring hindi tayo makatanggap ng muling pagkabuhay. That's why really it is my heart. If this unbelievers some place in the mountain, I want to go and preach the gospel. Even though
stay long time. Kaya naman yan ang aking naging puso na kung mayroong mga hindi pa mananampalataya sa kabundukan, ang gusto kong maging buhay ay mangaral ng mabuting balita sa kanila kahit mahabang panahon. It is not important. I can say how many, say and planting church, planting how many churches in the mountain. Hindi mahalaga kung ilan maligtas o ilan ang iglesia na maitatag doon sa kabundukan. It is important to obey to the Logos. At ang mahalaga lamang ay makasunod doon sa sinasabi ng Logos. Like as time of the disciples of Jesus Christ, they after Jesus Christ went to heaven, they all they down their everything and they follow Jesus Christ. Kung paano nga po sa panahon ng ating Panginoong Kristo nang siya'y maiakyat sa langit, ang kanyang mga alagad ay nangaral ng mabuting balita at ang pinakamalaga sa kanila ay ipangaral ang mabuting Like as balita. Apostle Pablo said, always carrying the cross. Why? For the resurrection. Kaya naman sinabi ng Apostol Pablo na araw-araw, lagi mo niyang taglay ang kamatayan ni Kristo. Para saan? Sa kanyang muling pagkabuhay. Even though you also say, even though you are not go to mountain, it's okay. Today, in this place, you can always carry the cross and follow Jesus. Kaya sa ating naman mga buhay, kahit hindi tayo pumunta po sa kabundukan, kung sa ating mga buhay, lagi po nating taglay ang kamatayan ni Kristo, ay sapat na po yun. Not just adult, if you can, if you have time, you can preach the gospel to your neighborhood, even though in the other places. Katulad ng mga matatanda, maaari kayo mangaral ng salita ng Diyos sa inyong mga kapitbahay o sa ibang lugar. It is very hard to preach the gospel alone. That's why usually Jesus Christ sent by two. Alam natin na mahirap mangaral ng salita ng Diyos na nag-iisa, kaya naman sinugod ng Panginoon ang kanyang mga alagad ng dala-dala. That's why we need a group. Every workers group in by two, and then preach the gospel. Kaya naman mas maganda kung ang mga manggagawa ay mayroong grupo ng dala-dalawa at mangaral ng mabuti. Because already when you become true, there's promise, time. What day, from time to time, how many times it's the gospel. That's why we'll follow, obey. Kaya naman kung dala-dalawa ay makikita natin doon yung katapatan ng bawat isa at kung kailan tayo mangangaral at kung saan tayo mangangaral ng mabuti. But how about like as a young man, you can merely deny yourself and take follow Jesus Christ. Samantalang pagdating sa mga kabataan ay pwede na ninyong limutin ang inyong sarili at sumunod na kay Jesus Kristo. Okay, much better at the graduate college or university. O maaaring matapos nyo muna ang inyong pag-aaral ng kolehiyo o university. It's okay, even though not graduate, but if you are really willing and then you are leading by the Holy Spirit, it's okay. Nasa sa inyo naman yun kung magtatapos muna kayo o hindi kayo magtatapos at ang pagnanasa ninyo na sumunod kay Jesus Kristo. We don't know what age Jesus will come again, but really He'll come back again. Hindi natin alam kung kailan darating muli ang ating Panginoon Jesus, pero tiyak na siya'y muling babalik. Even though we cannot see His coming, but we can really believe this our resurrection at the time. Hindi man natin nalalaman ngayon kung kailan babalik ang ating Panginoon, pero naniniwala tayo may ipinangakong muling pagkabuhay sa ating That's kamay. why if we really believe resurrection, we can lay down our life in this world for the eternal life. Kaya naman kung naniniwala tayo sa ating muling pagkabuhay, maaari natin isuko yung ating buhay dito sa sanlibutan at para ito sa kapakinabangan ng buhay na walang hanggan. That's why, okay, like this, John chapter 12, 1:12, 24, 25. 24 hanggang 25. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang buti ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupukot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay mag-iingat yaon sa buhay na walang hanggan. Verse 12 means our old man. We have to deny our old man, take course and follow Jesus Christ. That time, it can be a cross. Binabanggit niya po ng versikulo 24 ang tungkol sa ating lumang pagkatao na kung ito'y mamamatay, doon pa lamang tayo maaaring mamunga. When we really deny ourselves, our own self, our old man die.
next on the ground. Kaya nga po, kung halimbawa po na lilimutin natin ang ating mga sarili, ito'y katulad ng kamatayan doon sa lupa. Yeah, but God asking to us only die, diba? That's why if we dies, it has many gains. Kaya naman ang hinihiling lamang sa atin ng Diyos ay ang kamatayan upang tayo muli, Yeah. upang tayo mabuhay. God asking to us only die, your old man, yourself. At that time, I will put in you. At ang sabi doon ay kailangan naman natin mamatay sa ating lumang pagkatao at mamumuma siya sa atin. But verse 25, he who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Sa 25, ang umiibig sa kanyang buhay, mawawalan ito, at ang napupot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay mag-iingatan yaon sa buhay mo. This is my says about only soul, our old man, also our body. Tandaan natin na hindi lamang ito tumutukoy doon sa ating kaluluwa, kundi ito'y tumutukoy din sa ating katawan. Yeah, because today, even the Christians, we so much love our physical body. Sapagkat ngayon, kahit ang mga mananampalataya, at tanging minamahal nila ay ang kanyang sariling katawan. But we have learned the time will be old, and then one day we will die. Pero kailangan natin magawa ang mabuti na lahat tayo tatanda at darating ang araw tayo mamamatay. That's why King Solomon, he said, meaningless, everything is meaningless. Kaya ako sinabi ni Solomon, lahat ng bagay ay walang kabuluhan. All the works in the world, everything is meaningless. Lahat ng bagay sa libutan ito ay walang kabuluhan. Yeah, because man is, you are really different from animals. Sapagkat ang mga tao ay malaking pagkakaiba sa mga hayop. Animals at the time they have no life, but we are different. At the time we have life. Na kung paano nga po mga hayop pag namatay, wala na silang buhay. Samantalang tayo, pagkatapos natin mamatay, meron pa rin buhay. Our physical life is short, but cannot over 120 years old. But our spiritual life is eternal life. Maaari ng ating mga pisikal na buhay ay hindi po mahaba, kundi maigli lamang at maaaring hindi po umabot ng 120. Pero pagdating sa ating spiritual na pamumuhay, ito'y walang hanggan. That's why if we have really pananampalataya, we will live for our life. Kaya naman kung tayo po'y tunay na may pananampalataya, mas nanaisin po natin ang para sa buhay ng walang hanggan. And also saying, still, I love my physical body. Yan din po ang aking karanasan na lagi ko pa rin minamahal ang aking pisikal na katawan. That's why I want to eat good food, healthy food. Kaya kinakain ko yung mga masustansyang pagkain. Like I said, brown rice is very expensive, but of course it's not delicious. That's why I can eat only little. Kaya kahit na po yung brown rice, alam natin na ito'y mahal, kaya konti-konti lang yung aking kinakain. Yeah, because my wife had to go back to Korea, my weight become 72 kilograms. Sapagkat nung ang aking asawa ay pumunta sa Korea, ang aking timbang ay umabot ng 70 na. And then my belly become like that, 5 to 6 months. At yung aking tiyan ay lumaki na parang 5 hanggang 6 na buwan na buntis. Yeah, because I work home and the food refrigerator drink. Sapagkat ako mismo yung bumibili ngayon ng Coke at nilalagay ko ng sa I drink everything, hot chocolate. at lagi akong uminom ng mainit na Also, chocolate. I eat so much rice. At maraming kanin din ang aking kinakain. And it's very dangerous. Pero yun ay delikado. You know, what is problem in your body? That is usually high rice. You eating so much high rice. At alam niyo po ba, ang malaking problema ng katawan po natin ay ang sobrang pagkain ng puting bigas. Yeah, like as Jollibee rice, diba? One small rice, this is how many sugar? The gram sugar, usually 15 sugar. Alam niyo po ba na yung isang maliit na rice na kinakain natin sa Jollibee, ang matamis na kinakain natin yan ay 15 na sugar. Yeah, 15. Also, dalawa slice of the bread, diba? That also say 15 pieces of the At ito'y sugar. kalabas din ng 2 pirasong tinapay. That's very dangerous. That's why
please do not eat so much rice and bread. Kaya huwag po kayo masyadong kumakain ng kanin at kumakain ng tinapay. After my wife go back to Korea, I eat so much bread and rice. Pero nung balis ko yung aking asawa punta Korea, yan ang kinakain ko araw-araw, kanin at saka tinapay. Yeah, also, sometimes food diba, like as the soft drinks and then also juice is so much dangerous. At alam niyo po ba na yung pag-inom natin ng soft drinks at mga juice ay delikado. Yeah, because this kind of food become fat, oil. At ito yung mga pagkain na nagiging oil o fats sa Come to the liver, also this place. at pupunta yun sa ating mga atay at sa tiyan. Yeah, that's why first time when I come to Philippines, the youth, but they already not fat, but thin, but Kaya nga po nung pagdating ko dito sa Pilipinas, na maraming mga kabataan kaya, pero ngayon ang lalaki na ng tiyan. they are getting so much rice. Siguro mas maraming kanin ang kanyang kinakain. Yeah, that's why if you want to be healthy, do not eat oil, cooking oil. Kaya kung kayo gusto niyong maging malusog, huwag kayo masyadong kakain ng mamantika. Yeah. It's okay, avocado oil, not probably mahal, diba? Avocado oil. Very expensive. Meron daw yung avocado oil, pero mahal. Yeah, 1 liter, almost 700 pesos. Oh, 700 piso ang isang litro. I bought one. Bibili tayo. Yeah, olive oil is good. Olive oil, avocado oil, but expensive. But you know what's good? The coconut oil. Maaari nga po na mahal ang yung avocado oil at saka olive oil, pero mas maganda po coconut oil. Because it's not so expensive. You can make coconut oil. At hindi pa yun mahal, kaya lang kayong gumawa ng mantika niya. Yeah, because usually the oil using when you cook diba, that is like it's bean, sunflowers, also corn. But this kind of oil is when we cooking become poison. Alam niyo po ba na karamihan po ng ginagamit nating mantika ay nagiging lason sa ating katawan. Yeah, because like the fried chicken, when we fry chicken, the temperature is almost 200. But like as the ordinary oil, already 120 temperature change. Alam niyo po ba, Some point. kung tutusin po, kapag gumamit tayo ng mga masustansyang mga mantika, kinakailangan po nito yung 200 na init para maluto yung karne. Pero yung karne, yung mga nakalalason ng mga mantika, pag yun ang ginamit natin, 100 lamang na init na nagbabago na. 100 or 120 temperature already there's some point. Nagaan na po yung pagkain na niluluto. But like as avocado, olive, coconut oil, over 200 temperatures not change. Pero kapag halimbawa po ginamit po natin avocado oil o olive oil, kahit na 200 na po yung init, hindi pa nagbabago yun. Because our body is so important for the priest gospel. Mahalaga yung ating katawan para po sa pangangaral ng mga And I told you, I don't like long life, but until I die, I want to preach the gospel. Hindi ko man ninanais na mabuhay ng mahaba, pero hanggang sa ako'y nabubuhay ang kamatayan, gusto ko mangaral ng mabuhay. That's why now today I have to be careful about the food. Kaya ako nagiging maingat ako sa ating pagkain na aking kinakain. Today I don't like drinks, soft drinks, also matamis food. Kaya karamihan po na hindi ako umiinom ng mga soft drinks at saka mga matamis na pagkain. Also I not eat the bread and eat the rice is like this brown rice. Kung kumakain po ako ng kanin, brown rice po yung aking kinakain. We need health for the priest gospel. Kailangan po natin maging malusog para po sa pangangaral ng mabuting balita. Hallelujah. Amen. Yeah. One day we'll die, but until we die, we have to preach the gospel. Darating ang araw tayo mamamatay, pero hanggang hindi tayo mamatay, mangaral tayo ng mabuting balita. Time come, let's go to preach the gospel. At tayo lahat ay umayo at mangaral ng mabuting And balita. thanks God, because already I think almost preach the gospel
to the whole in the Philippines. At alam ko na halos ang kabuuan ng Pilipinas ay napag-aralan ng mabuting balita. Yeah. But if Kashmir, even though there's church, but we can believe and preach the gospel because there's even though there's church, but many unbelievers, right? There are many unbelievers. At kung loloobin ng Panginoon, bagamat marami pa rin iglesia, kailangan pa rin namin mangaral ng salita ng Diyos sapagkat yung mga nakaalibot sa mga iglesia po ay marami pa rin hindi nananampalataya. I think 10 to 12% of the Filipino, they are now in the church. At naniniwala ako na 10 hanggang 12% ay dumadalo na sa iglesia. But we don't know there are how many percent members they can say. Pero hindi lang natin alam kung ilang porsyento ng ating iglesia. But this last time, we have to really preach the gospel. Pero sa uling araw nito, kailangan natin mangaral ng mabuting balita. Then because through preach the gospel, we can carry our cross to the Lord Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng ating pangangaral ng mabuting balita, doon natin napapasa ng ating krus at sumusunod kay Kristo. Yeah, already you understand the logos, but all the time you hear about the logos. Pausa po sa atin ay naririnig na natin ang tumawa ng tungkol sa logos. But there's no life in the head knowledge. Pero walang buhay tayo mararanasan sa karunungan. When we obey the logos, there's life. Ang buhay ay mararanasan natin sa pagsunod sa logos. Yeah, you see, 1 John chapter 3, verse 15, verse 16, from verse 16. What is the most beautiful love to lay down our life for the brothers? So sa unang 1, talatang 16, may sinasabi niya, ang pinakamagandang halimbawa ng pag-ibig, ito yung pagbibigay ng iyong sariling buhay para sa iyong kaibigan. John said, Jesus Christ laid down life for us. That's why we have to also lay down our life for the brothers. Kung paano si Jesus ay niyalay niya ang kanyang buhay para sa atin, ganun din naman, niyalay natin ang ating mga buhay para sa ating mga kapatid. When you deny yourself and then preach the gospel, that is you lay down your life for the other brothers. At magagawa naman natin na maibigay ang ating buhay sa ating mga kapatid kung lilimutin natin ang ating sarili at papasanin natin. All the men, we have hope to the world. Lahat ng mga tao ay umaasa lamang sa sanlibutan. Yeah, you have to be rich. We Gusto have maging mayaman. to get good business. Gusto magkaroon ng magandang negosyo. We have to come to high position. Gusto magkaroon ng magandang posisyon. But there's no like this kind of mind. Pero wala doon ng buhay. We have to lay down this kind of ourselves. Kailangan natin isubo ang ganitong klaseng kaisipan. When we always carrying the cross, the Jesus died on the cross, and the power of Jesus is life. Pero ang buhay ay masumpungan po natin kung lilimutin natin ang sarili at papasanin ang krus at sumunod kay Kristo. Not only spiritual salvation, we have eternal life through resurrection. Hindi lamang espiritual na kaligtasan, kundi meron tayong buhay na walang hanggan doon sa muling panahon. Hallelujah. That's why it's my hope. All our church workers, by two, preach the gospel, the place. At ito ang aking inaasahan ng lahat ng mga magagaway, dala-dalawang mangaral ng mabuting balita sa kanilang mundo. Also, when you preach the gospel, please call me and also Pastor Manny to preach the gospel. Sa pamangaral natin ay tawagin mo ako o tawagin niyo ako sa Pastor Manny. This evening, I really repent, pray to God, repent. Sa gabi ito, ako'y nanalangin ng maghingi ng kapatawaran sa Diyos. Yes, because when I saw me, I am so lazy person. Sapagkat kapag nakikita ko yung sarili ko, nakakatapan ko. Yeah, I have so much time, but I'm not preach the gospel. There's no spiritual works. Marami akong oras pero hindi ako nangangaral ng mabuting balita. Yeah, I am really sorry to God because I am so much engaged. At ako yung humihingi ng kapatawaran sa Diyos sapagkat ako'y napakatama. Let's check ourselves. Kaya ang sarili natin ang ating mga sarili, tamad mo ba tayo? All the time, when we stay alone, diba? We are rich. Kapag tayo ay nag-isa, yun po yung panahon na kung tayo po ay tamad. That's why we need a program by two, preach the gospel Kaya magkaroon tayo ng programa na dala-dalawa ng mga aral ng salita ng Diyos. for the eternal life. Para sa buhay For na the resurrection. para sa muling panahon. Hallelujah. Okay, let's all in prayer. Tayo po yung mananalangin sa oras na yun. This time, let's pray for the preach the gospel. At the thing I said, and take person of Jesus Christ. Ipanalangin natin na makapangaral tayo ng salita ng Diyos upang maitangin natin ating sarili at pamasan ng krus. Oh my soul, put your hand together, let's pray. Oh my soul, overcome. At tayo po'y manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my
namin Diyos, kaya Ama, natulungan mo kami ng aral na mabuting nakita Panginoon Diyos. Kaya yan ito, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay. Unahan mo kami, Panginoon Diyos, at kaya Ama, nalagay po namin, Panginoon Diyos, isa-isip at sa puso, Panginoon, ang para sa buhay ng mga buwan, Panginoon. Huwag mo hayaan naman na nakatuon kami sa mga bagay sa sanlibutan, sa mga bagay ng isakal. Kaya mo ikaw lamang, O Diyos, ang naman ng aming mga puso, Panginoon, na doon na maging nasununin kami sa lahat ng iyong layunin ng kalooban para sa amin. Kaya naman, ikaw lamang lumagay, ikaw lamang tumulong sa amin. At kaya naman, makita mo ang aming mga buhay, Panginoon Diyos, na ginagawa ng lahat ng mga tungkulin ito, na ilangan para sa aming mga buhay. Ilayo mo kami, Panginoon Diyos, sa mga mga kasama. Ilayo mo kami, Panginoon Diyos, sa mga bagay na hindi mapapagtapang. At kaya naman, ikaw lamang ang aming kagalingan. Ikaw lamang ang aming sakalatayan. Sino lamang ang aming pinag-iwala ng aming mga buhay. At kaya naman, na lagi kami nakaloon ng puso namin at isip at kailangan. Ang mainit, iniinot ang aming lumang pagkatao, Panginoon Diyos, ay namuhay ay sa inamin. Kasi nalagin ang kalooban. Ikaw kami mabuhay kailangan. Huwag kami kapabayaan, Panginoon Diyos. Kaya manatinig ang kami sa iyong dakilang kalooban. Kaya manalagi kami nakataon para sa aming buhay kailangan. Para sa aming lingkod at buhay, Panginoon. Upang sa Panginoon, patuloy kami maging malakap at pakita namin ang tunay na buhay mula sa iyong mga salita. Hindi lamang maging matulog kami ng Diyos, kundi ang nais namin kayo kami maging masunugin kami sa lahat ng nilalayon at nilaloko mo para sa amin. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo ang mga sabi sa amin. Turuan mo kami na maging masunugin. Turuan mo kami ang mga kamampin. Ay lahat ng bagay na kalooban mo para sa amin. At nangyayari kami na lahat ng aming gagawin ay magtatagumpay. Lahat ng hinahanap mo para sa amin mga buhay ay magtatagumpay. Sa tulong ng Espiritu Santo, magagawa ang tulong sa buhay na kasama sa amin. Salamat sa pagkakalang namin na ikaw ang nagtutuwid. Ikaw ang nagtutulong sa amin. Ikaw ang tumagabay sa buhay na kasama sa amin. At hindi na kami kababayaan na malaman sa aming mga sarili karunungan. Salamat po, Ama, dinakit namin ang lahat ng katagumpayan. Inaasahan po namin, Ama, na lagi namin tataglayin sa aming mga buhay ang krus ni Kristo. At patuloy kami na magiging nasusunod sa lahat ng layunin ng kalooban mo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin, nasa langit, sa kahinawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang pangalan sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa may ipit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyong ang harian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Bless you all. See you on Wednesday.